Okay guys, sa lahat ng mga nagtatanong, yung mga nagko-comment, mga nag-PPM sa akin, halos pare-pareho lang yung mga katanungan nila. So naisip ko, gumawa na lang ng isang video, baka may mga makapanood pa na hindi nakakaalam. Maraming nagtatanong, problema nila ang kanilang mga ikama. Sinasabi sa akin, Ma'am Jo, expired ng aking ikama, paano ako makakauwi? Karamihan sa mga nagtatanong ng ganito is household worker. Sa mga household worker, dapat wag nyo pong problemahin ang inyong ikama, expired man o wala. Kasi hawak po kayo ng employer nyo, obligasyon nyo po kayong pauwiin, expired man ang inyong kama or hindi. Si employer din po ang magbibigay ng sarili niyang sakit sa ulo kung hindi niya ni-renew ang inyong ikama. Bakit? Kasi ang ikama, gagamitin niya yan sa pagkuha ng inyong final exit visa. Pag kumuha ng final exit visa, kailangan ng active ikama. Kaya wag nyo pong problemahin ng inyong ikama ay expired. Obligasyon po yan ng inyong employer. For example naman, isa kang household worker. Tumakas ka sa iyong amo. Nagtrabaho ka sa labas. Ngayon, gusto mong umuwi. Siyempre, wala ka na sa dati mong amo. Problema mo kung sino yung magbibigay sa iyo ng exit visa. Ang gawin mo, mag-report ka na agad sa polo. Pero dapat pag umalis ka sa amo, mag-report ka na agad sa polo. Huwag mo nang antayin pa ng matagal, baka kasi ihurop ka. So ganito po ang gawin natin. Pumunta ka po sa MWO. Yung MWO is dating polo yon. Mag-request ka ng barcode for exit visa. So paalala lamang po sa mga nagre-request ng barcode for exit visa, hindi po ganun kadali. Kung may record ka, ililabor pa yan. Mag-aantay ka ng ilang buwan. Hindi naman aabutin ng ilang taon. Siguro pinakamatagal na is 6 months. Kasi yung sa akin dati nag-antay ako ng almost 3 months. Umabot ako ng 4 months. Expired ang ikama ko, hindi ako binigyan ng final exit visa. So nag-request ako sa polo. Nag-request ako ng barcode, nag-antay ako ng 3 months, tsaka lumabas yung final exit visa ko. Kung halimbawa naman ang inyong number, naka-registered sa inyong AbShare, yung number natin, nakakonect lahat yan sa ikama, sa AbShare. Kung halimbawa na binigyan ka ng final exit visa ni amo, may marireceive kang message na galing Jawasat. Pero yung message na yun is Arabic, so pwede mo naman i-translate sa English. Paano? Mag-download lang po kayo ng Translate Google. Ito naman para sa mga skilled worker. For example, gusto mo nang umuwi. Tapos nagpalipat-lipat ka ng company, tapos yung sponsorship mo, hindi napalitan. Sino dapat na magbigay sa'yo ng final exit visa? Kung sino yung unang sponsorship mo, siya ang magbibigay ng final exit visa. Kung halimbawa nagtatrabaho ka ngayon sa ibang company, hindi napalitan yung sponsorship mo, hindi sila ang nakalagay sa ikama mo, sa sponsorship mo, hindi sila ang magbibigay ng final exit visa. Yung dating employer mo pa rin. So anong dapat mong gawin para mabigyan ka ng final exit visa? Pumunta sa polo, pumunta sa MWO. Kasi sila yung mapaprocess niyan. Sila yung mag-aasikaso. Kaya nga nandyan ang polo or MWO para tumulong sa ating mga OFW. So pagpunta sa polo, yung second floor para sa mga household worker. Yung third floor para sa mga skilled worker. Meron tayong receptionist doon, magtanong lamang kayo. Kasi tatanungin naman yun, may pila. So, pag tinanong, ano po kailangan natin? Ang sabihin nyo, mag-request po ako ng barcode for exit visa. Pagpunta doon, kailangan may dala kayong copy ng passport or ikama. Mas maganda kung dala-dala nyo ang inyong mga original passport at saka ikama kasi hindi na sila mahihirapan. So, yun po sa lahat ng mga nagtatanong, problema ang ikama, problema ang final exit visa, wala pong problema yun. Kung expired ang ikama mo, obligasyon yan ng employer. Kung hindi ka makauwi dahil hindi ka ma-issuehan ng final exit visa, mag-report po agad sa MWO or polo, sila po ang tutulong sa inyo. So, pangalawang katanungan, kasi karamihan sa mga household worker pag may mga sakit, hindi sila dinadala ng kanilang mga employer sa ospital. Ano ang dapat gawin? Kung halimbawa na may sakit ka at hindi mo na kaya, ayaw kang dalhin ng inyong amo, tumawag lamang po kayo ng 997. Sundan lamang po kung ano ang sinasabi ng 997 kasi hindi po ito magdadirect sa ambulance ng hospital. Yung bills, yung babayaran, dapat sagutin niya ng inyong employer. Kasi ang mga household worker, dapat yan may mga insurance. Si employer dapat ang nagbabayad dyan. Kaya dapat kung may mga nararamdaman kayo, may sakit kayo, obligasyon ng employer na ipa-check up kayo o ipa-doktor para mapatignan kung ano yung mga nararamdaman niyo. Ito naman po para sa mga minamaltrato o yung sinasaktan, yung mga inaabuso or gustong rapid.
Pag humingi kayo ng tulong na hindi kayo agad na replyan or hindi agad kayo na rescue, tumawag po kayo ng hotline 999, 911 at saka 112. Yung hotline na 112, kahit wala kang SIM card, makakatawag ka po. Sa mga nagtatanong naman po sa mga e-travel, gusto ko lamang po pasalamatan yung mga nagtiwala. Yung mga nagbigay ng mga information nila para magawan ko sila ng mga e-travel. Paalala po sa mga gumagawa ng mga e-travel registration, wala pong bayad to ha. Paano mag-register? Kailangan lang po dito yung QR code. So mag-login lamang po kayo o pumunta po sa portal ng etravel.gov.ph. Tapos yung QR code po ang kailangan dito, 3 araw bago ang inyong flight, mag-register na po kayo. Paalis ka man sa Pilipinas or pauwi ng Pilipinas, kailangan po gumawa ng e-travel registration. Hindi po ito maalis kahit kailan kasi ang e-travel po is matagal na yan, ginawa lang pong online. Kung maaalala nyo po yung arrival card, meron po tayong pinipila pa sa aeroplano bago bumaba. So ginawa na pong online yun. Sa mga nagsasabi po kung kailan ito matatanggal, hindi po ito matatanggal kahit kailan. Kailangan po natin yung bilang isang OFW or yung kahit hindi naman OFW, kailangan gumawa ng e-travel registration. Pauwi ka man ng Pilipinas or palabas ka ng Pilipinas, kailangan natin gumawa ng e-travel registration. Sa mga nagtatanong kung anong update sa mga protocols or requirements pauwi ng Pilipinas, wala pa namang pagbabago, ganun pa rin. Kung may pagbabago man, i-update po namin kayo. So, ulitin ko na lamang po yung mga requirements na hindi pa nakakaalam. Siyempre, sa mga OFW, kailangan natin yung valid passport, exit visa, plane ticket, e-travel registration. Yun lamang po ang pinaka-importante. So, wala pa rin pagbabago ng mga requirements pa uwi po ng Pilipinas. So, wag po kayong mag-alala kasi lagi po kami mag-update sa inyo para hindi po kayo magka-problema sa airport. Kasi pag nagka-problema ka sa airport, ang hirap po mahingian ng tulong. Lalong-lalo na yung mga iba naghahabol ng mga flight, diba? So, kailangan pag nag-flight ka, pauwi ka man, or paalis ka sa Pilipinas, 2 hours or 3 hours mag-adjust ka para hindi ka mahuli ng eroplano. Paalala ko rin po sa mga OFW, kung may plane ticket po kayo, paki-double check po ang inyong mga pangalan. Kailangan tugma po sa inyong mga passport. Bakit? Kasi po, mahuhold po kayo sa airport. Kailangan tugma ang inyong mga plane ticket at saka ang inyong mga passport. Kahit isang letra lamang, hindi po nila tinatanggap. Pero may nababasa ako na sinasabi na, bakit ako dati nakaligtas naman? Bakit ako nakapasok naman? So, wag po nating ikumpara noon at saka ngayon. Magkakaiba po yung mga officer sa airport. Kung natsyempo ka sa mabait, swerte ka. Pero pag natsyempo ka sa mahigpit, malas ka. Baka dahil sa isang letra ng plane ticket mo is hindi ka makapag-flight. Kaya mas maganda po i-check nyo maigi ang inyong mga plane ticket.